Hi there! By the way, I am Teacher Maat and I am so happy that you are watching right now. Dito, matututunan natin yung mga basic math skills na kailangan natin, lalo na sa mga elementary students na katulad mo. Ngayon, kung hindi ka naman elementary students, don't worry, para sa'yo pa rin to. So for today, we're going to learn how to find the greatest common factor of some numbers. And at the end of our discussion, it's your turn to apply what you've learned. So get ready, keep your eyes on the screen, and let's start. I will be teaching you two methods in order for you to find or get the GCF of some numbers. And it is also very important for you to know the prime numbers. So, but take note ha, marami tayong mga prime numbers. Pero yung ipapakita ko sa inyo ngayon, ito yung mga common prime numbers na gagamitin natin for this discussion. So, we have 2, 3, 5, and 7. But marami pa sila. So, let's proceed. Our first method, we have the factor tree or what we call the prime factorization. Take note lang ulit, sa pinakadulo ng ating factor tree, kailangan yung mga numbers doon sa dulo, sila dapat lahat ay mga prime numbers. Tandaan ha, yung mga numbers sa dulo dapat ay prime numbers. So let's have first, find the GCF of 8 and 10. So we have 8 and 10. So let's get the factors of 8. We have 2 and 4. So 4 is not yet a prime number, so let us get the the factors rather of 4. So we have 2 and 2. Since yung lahat ng mga numbers sa dulo ng ating factor tree, which is yung 2, and another 2 here, and another 2. So 2 is a prime number. So sabi ko kanina, kapag mga prime numbers sila, stop na natin yung ating factor tree. So next we have 10. Factors of 10, we have 2 and 5. So again, since yung ating number sa dulo ng ating factor tree ay mga prime numbers, so stop na rin tayo doon. Then after that, i-list down lang natin lahat ng mga prime factors ni 8 at saka ni 10. So for 8, we have 2 times 2 times 2, kasi tatlo yung 2. And then for 10, we have 2 times 5. Then after that, we need to find the common, same, or yung parehong factor kay 8 at saka kay 10. So ano ba sa tingin nyo dyan? Yung common, same, or pareho nila? Very good. So we have 2. So the GCF of 8 and 10 is 2. For our next method, we have the ladder or the division method. Kasi dito sa method na to, magdi-divide lang tayo. Gamitin na rin natin yung ginamit natin na given dun sa first method, which is find the GCF of 8 and 10. So since ladder nga siya, mag-drawing tayo ng ladder. Yan. Pero kalahati lang ha. Yan. And then, nilagay ko na rin dito yung division symbol para mas matandaan nyo na tayo ay magdi-divide. And then, divide natin. So, since 8 at 10, they are even numbers, i-divide ko siya kay 2. Yan. So, take note ulit na dapat yung mga numbers dito sa left side, kailangan sila ay mga prime numbers. At, syempre, pag dinivide niyo yung number doon sa loob ng, or numbers rather, doon sa loob ng ladder nyo, dinivide nyo doon sa number sa labas, kailangan wala siyang remainder. So, divide natin si 8 at saka si 10 kay 2. Unahin na muna natin si 8. So, divide ko si 8 divided by 2, that is 4. So, yung 4, ilagay lang natin dun sa baba ng 8. Ayan. And then, isunod naman natin si 10. So, 10 divided by 2. Yan, gumamit lang ako ng ibang kulay para mas clear sa inyo at mas makita nyo siya ng maayos. 10 divided by 2, that is 5. So, yung 5, ganun din. Ilalagay lang din natin dun sa baba ni 10. Ayan. The next, 4 and 5. May naisip pa ba kayo na number na pwede nyo i-divide kay 4 and 5? But take note, kailangan wala siyang remainder. Wala na.
Kasi, ibig sabihin, si 4 and 5, ang common factor na lang nila ay 1. Kapag ganun yung case, hihinto na yung ating ladder method o yung pag-divide. So, stop na tayo dito. Takpan ko lang siya. Ayan. At yung number dito sa left side, yung 2, so yan na yung ating magiging GCF. So, the GCF of 8 and 10 is 2. To summarize lang, ayan yung ginamit ating method, the factor tree and the ladder method. Kung mapapansin nyo, pareho lang sila na sagot. Different methods, but same answer. So ngayon, it's up to you kung ano yung gagamitin nyo o yung mas madali para sa inyo na gamitin. For our next given, we have find the GCF of 20 and 30. So, gagamitin lang din natin yung unang method na ginamit natin, which is factor 3. So, we have 20 and 30. So, unahin muna natin si 20. Kunin natin yung factors niya. We have 2 and 10. So, ngayon, teacher, pwede po ba na gamitin ko yung ibang factors or may naisip kasi ang ibang factors pa ng 20? Pwede po ba yung 4 and 5, teacher? Yes, pwedeng-pwede yun. Yun nga lang, kayo na bahala kung ano yung gagamitin nyo dun sa factor 3. 2 times 10 ba? 4 times 5 pa? Walang problema kasi same lang din naman siya ng magiging sagot. Okay? So, gagamitin ko dito is 2 times 10. So, 10 is not yet a prime number. So, kunin pa natin yung mga factors ni 10. So, we have 2 and 5. Ayan. So, since 2 and 5 are already prime numbers, di ba sabi ko nung una, mag-stop na tayo kapag yung pinaka-end ng factor 3 ay prime number na or numbers. So, stop na tayo dito. Next, let's have 30. Kunin natin yung mga factors ni 30. We have 2 times 15. So, 15 is not yet a prime number. So, meron pa siya mga factors. Kunin natin yung factors niya. We have 3 times 5. So, again, 2, 3, and 5 are already prime numbers. So, stop na natin yung ating factor 3. And then, katulad din ng ginawa natin sa unang given, ililist down lang natin lahat ng yung prime factors ni 20 at saka ni 30. So, si 20, ang prime factors niya ay 2 times 2 times 5. Then, si 30 naman, ang prime factors niya ay 2 times 3 times 5. Next, katulad ng una, hanapin natin yung common, same, parehong factor or factors ni 20 at saka ni 30. So, alin ba dito yung common, same, at factor or parehong factors rather ni 20 and 30? So, we have 2 and 5. Ayan. So, kapag nahanap na natin, bilugan lang natin siya, and then, isulat lang natin siya dun sa baba. Ang gagawin natin, i-multiply natin sila. 2 times 5 equals 10. So, the GCF of 20 and 30 is 10. For our next method, again, we have the ladder or division method. So, gamitin lang natin yung una nating given. Again, 20 and 30. So, ulitin lang natin, hagdanan. Yung ating gagamitin, kalahating hagdanan. Ayan. So, divide lang natin siya ulit. So, 20 and 30, again, they are even numbers. So, i-divide ko siya kay 2, which is also a prime number. Tandaan ha, dapat prime number yung nasa left side nila. So, divide lang natin si 20. Lagyan ko lang ng mark para mas makita nyo. So, 20 divided by 2, that is 10. So, very good. Ilagay natin sa ilalim ng 20. Ayan. Then, sunod natin si 30. Bahin ko lang yung color ni 30 para mas madali nyo makita. Yan. So, 30 divided by 2, that is 15. So, lalagyan natin siya sa ilalim ng, or sa ilalim ni 30. Next, 10 and 15. Meron pa silang factors. Diba? So, hindi
hindi pa common factor nila ay 1. So, pwede pa natin ma-factor. Ibig sabihin, pwede pa natin siyang ma-divide. So, i-drawing lang ulit natin si ladder. Ayan. So, divisible sila pareho or pwede ko silang ma-divide kay 5. Yan. Dahil pag dinivide ko sila kay 5, walang remainder. So, unahin muna natin si 10 ha. So, we have, palitan ko lang yung color niya. Gawin natin red para same nung una. So, 10 divided by 5, that is 2. Lagay lang natin yung sagot sa baba ng 10. And, palit lang ulit tayo ng color. Gawin natin yellow para same lang din sa pangalawa. Katulad ng 30. So, 15 divided by 5, that is 3. So, lagay natin doon sa ilalim 15. Yan. Ngayon, si 2 and 3, ang common factor na lang nila ay 1. Wala na akong ibang madidivide din. Kaya, stop na yung ladder natin dyan. And stop na rin tayo sa pagdidivide. Takpan ko na lang muna siya. Next, yung number o mga numbers dito, yung mga prime numbers natin dito sa left side, which is 2 and 5. Yan. So, ang gagawin natin, dahil dalawa na sila, kanina isa lang, di ba? Kaya sinulat na lang natin siya agad. Pero since dalawa na, meron pa tayong gagawin. So, ang gagawin natin, sa 2 and 5, i-multiply natin sila. So, 2 times 5 equals 10. Therefore, the GCF of 20 and 30 is 10. Yan. Okay? To summarize yung ginawa natin kanina, so again, we used the factor tree method and the ladder method. I hope that you learn new ways on how to find or get the greatest common factor of some numbers. So, it's your turn to apply what you've learned. Enjoy!
I hope that you learned from it. And don't forget to share it with your families and friends. Remember, sharing is caring. See you!